magsama-sama tayo. May mga kakilala ako sa ng mga grupo sa Paris, sa London. Yan yung mga neighboring countries eh. Malapit lang yan, trend lang yan. Kailangan natin ipakita yung pagmamahal natin kay Pangulong Duterte. Kahit hindi dinoble yung sweldo natin, katulad ng mga sundalo, ng mga polis na mga walang bayag na ibinenta ang kanilang kaluluwa sa mga demonyo. Ibinenta ang buong Pilipinas na dapat tagapagtanggol. Kagabi na patunayan natin na deserve ng mga walang utang na loob sa bayan ang mga pulis sa isang presidenteng adik. Yan ang nakakagalit mga kababayan. Kahit nahirapan ako matulog, nagmo-monitor ako, ang dami natin nakakausap, chine-check natin si Pangulong Duterte, kung okay ba siya. Kasi natatakot tayong lahat. Baka hindi natin alam, lasunin siya or kung ano man. Dahil, ang target talaga ay gurgurin siya. So ngayon, gusto ko lang ipaalala dun sa mga taga-Netherlands, dun sa Europe. Okay? Kailangan salubungin natin yung Pangulong Duterte, suportahan natin siya. Siyempre, yung pagkain yan, ibang pagkain dyan eh. Tsaka may edad na yung Pangulong Duterte, may mga nararamdaman. Ayan yung aking email mga kababayan sa lahat ng mga taga-Europa na gusto nyong makiisa, magtipon-tipon ang ating mga kababayan dyan. Ipakita nyo OFW dahil kayo na lang ang pinakamatapang. Actually, mas matapang kayo kumpara sa mga sundaling supot na mga buwaka ng ina na sumunod sa isang bangag. Mga kababayan, nakakagalit. Okay? Maraming pwede mangyari kagabi. Pero nakita nyo, di ba, ang pamilya ni Pangulong Duterte, si Kitty at young age. Alam mo, yung batang yan, nakikita ko yung mga posting. Yung bata pa yan eh. I just ignored it. Nakikita ko yan sa yung anak ni Pangulong Duterte kasi hindi naman politika yung batang yan eh. Bata pa, 'di ba? Anak lang siya ni Pangulong Duterte. Pero nung nakita ko kagabi kung paano katapang ang isang anak para ipagtanggol ang kanyang ama na binaboy ng mga sundalong nakapaligid. Binaboy ni Torre, binaboy na kayo ay sunod-sunuran. That moment, dapat si Torre ang dinampot nyo at ikinulong nyong putang inang yan. At mananagot yan. Hindi makakaiwas yan sa kanyang mga kasalanan. Kanina mga palangga, dahil hindi nga ako makatulog, actually malabo ang mata ko. Kung napapansin nyo, bihira ako mag-post ng mga mahabang, mga mahabang ganyan na mga posting. Bihira na ako napansin yan. Dahil unang-una nga, malabo ang mata ko, naduduling-duling ako. So, 2-3 beses ko i-review yung mga sasabihin ko. So, sinulat ko dito, nang galit na galit ako, na sinasabi ko na mga kababayan, nilambag ni Marcos Jr. ang pambansang soberanya. Paulit-ulit na sinabi ni Spokes Harry Roque dahil siya ay list counsel or counsel doon sa The Hague. Ibig sabihin, siya ay nakalista yung pangalan niya sa ICC bilang isang abogado na pwedeng magtanggol sa mga nasasakdal. Okay? Kaya kung nanood kayo kagabi, ang sabi ni Spokes Harry Roque ay pupunta siya sa Netherlands. Inday, I think, papunta na. Si Pulong, I don't know kung sino pa mga pupunta. Pero para lang sa peace of mind ninyo, so sa nakuha kong report sa mga, natin, nasa Dubai ang Pangulo at maayos so far ang kanyang sitwasyon. Nakita nyo din sa post ni Kitty na pinakain nga lang daw sandwich lang after long flight. Alam nyo, mga kababayan, ituloy ko pala muna to. So sabi ko nga dito, ang betrayal of national sovereignty. Ito ang lagi yung naririnig sa mga abogado lalo kayari. Okay? Ang betrayal of national sovereignty o pagtataksil sa pambansang soberanya ay isang mabigat na kasalanan na ginawa ng isang leader na bangag
laban sa kanyang sariling bansa. Ito ay nangyayari kapag ang isang pinuno o presidenteng adik ay pumapailalim sa sunod-sunuran o pumapailalim o sunod-sunuran kapag ang isang pinuno ay pumapailalim o sunod-sunuran sa kapangyarihan ng dayuhan or nakikipagsabwatan sa mga banyaga laban sa kapwa Pilipino at sinisira ang kasarinlan ng ating bayan para lamang sa pansariling interest. Ibig sabihin, malinaw na si Bangag Marcos Jr. ay hayagan o harap-harapan na ipinagkanulo at isinuko ang Pilipinas at si Pangulong Duterte sa mga dayuhan at ICC. Sabi ko nga dito, hindi na natin mabilang kung ilang beses ba isinuko o ibinenta ni Marcos Jr. ang ating soberanya sa mga dayuhan. Kayong mga Pilipino, kung sino-sino pang mga banyaga, the fact na yung expose ko sa inyo, na pinapasok nila itong mga ICC personnel last year, kung natatandaan niyo, doon pa lang tinraidor na, 2023, like kung sinasabi to sa inyo, ito na lahat, produkto na ito ng mga expose natin. Ngayon, sabi ko nga dito, mga kababayan, dahil pumayag si Bangag na diktahan siya ng mga banyagang bansa, lalo na yung ICC. Imbis na ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa mga dayuhan, pinayagan niya ang dayuhan at ICC ang kumontrol sa justice system o hustisya ng Pilipinas at kasama dito ang mga supot na mga na walang bayag, na mga walang utang na loob kay Pangulong Duterte na dumoble ang inyong sweldo, ang inyong mga uniforme na dating panahon ng ibang mga presidente ay nag-aawa kami sa inyo, butas-butas sa mga boots nyo, sardinas lang ang kinakain ninyo, awang-awa, pinagtanggol ko pa kayo nung panahon ni Noynoy, nag-donate kami dahil deserve yung tulungan kayo, pero mga putang buwak ka ng ina nyo. Lahat doon na hindi nanindigan sa illegal na pagkidnap kay Pangulong Duterte, mga hinayupak kayo, deserve nyo na may bangag na presidente kayo na nanakawin ang pension nyo, baka hindi na kayo magka-pension. Yung mga bata-bata doon, but in fairness doon sa mga umiiyak-iyak doon, or umiyak, naintindihan ko naman na nahirapan kayo, pero dapat noon nanindigan kayo. Mga kababayan, nakakagalit. Sabi ko nga, si Bangag Marcos Jr. mismo ang nagbigay daan sa International Criminal Court para arestuhin si Pangulong Duterte. Mamaya isa-isahin natin to. Ipinagkanulo niya ang mga Pilipino, hindi lang ang Pangulong Duterte, lalo na ang kanyang mga kalaban sa politika. Imbis na ipagtanggol, dahil threat sa kanya si Inday Sara, threat si Pangulong Duterte, dahil tignan nyo naman, kahit ngayon yung vlog ni, yung press conference ni Bangag, na 43,000, I think 43,000 comments, lahat minumura siya, buwakan ng ina. Hindi ba nakikita ni Bangag Jr. yan? Hindi nyo ba nakikita mga sundalong, mga supot, mga pulis na mga walang utang na loob? Sana sa susunod, patawarin ako ng Diyos. Sana hindi magurgur ang mga pamilya nyo ng mga adik. Tangay na, crime against humanity, laban kay Duterte, ginurgor, pinagugurgor lang yung mga salot sa lipunan, kahit nga ako presidente nyo eh. Sabi ko nga sa inyo, masaol pa ako kay Duterte. Dahil uubusin ko talaga lahat ng salot sa lipunan. Diba? Ngayon, hina-highlight ng mainstream media yung mga biktima ng mga addict na mga iba doon stage lang. Ay yung mga ginorgor nila ng mga batang mga inosente, yung mga ginasa ng mga addict, na mga pusher, yung mga sinira nilang buhay ng mga estudyante. Wala bang karapatan yung mga yon? Ha? Kayong mga pulis sundalo na dapat kayo nagtatanggol? Ayun. Sabi ko nga sa halip na iginit ang ating soberanya, itinutulak ni Marcos Jr. ang Pilipinas sa ilalim ng kapangyarihan ng dayuhang korte at gobyerno. Hindi niya kayang ipaglaban ng ating karapatan
ang Pangulo na dapat sana'y leader ng bansa. Siya pa mismo ang dahilan kung bakit tayo natatapakan. Kaya putang ina, pag pumunta tayo ng ibang bansa, ang tingin sa atin, lahat katulong. Kung hindi katulong, pok-pok. Di ba? Yan ba gusto nyo? Kahit ano pang bihis ninyo, lalo na yung mga kawatang politiko, kahit paliguan ninyo yung mga sarili nyo ng mga nakaw sa bayan, na mga Hermes na yan, mga luxury, ang tingin sa inyo ng ibang lahi, it's either pok-pok o katulong. Bakit? Kasi kayo mismo ang sumisira sa inyo, si Bangag mismo ang nagkanulo sa atin, ang mga pulis kagabi, ang AFP, ang putang ng uling na tore na yan, mananagot yan. Hindi ka magtatagal, buha ka ng ina mo, tandaan mo. Tore, magbabayad ka sa taong bayan, sa lahat ng kasalanan mo. Hindi mo alam, baka biglang may tumusok na ano sa'yo dyan. Pinagdadasal ko yan. Na may isang manindigan. You'll never know, isang bala ka lang. Diba? Hindi mo masabi yung mga ano na yan. Hindi mo masabi yung mga naghuramentado dyan na mga adik. Malay mo, yung mga adik dyan, mga pulis, baka mamaya mga adiktos na, mapraning sa'yo. Oh. Dahil ayaw nyong hulihin ang adik nyong presidente. Kapag ang mga pulis, ayaw na nga nila i-drug test sa mga pulis eh. Di ba? I forgot lang na, i-comment nyo dyan. I think parang may order something. Nakalimutan ko na sa dami ng issue na hindi na kailangan mag-pulburon test. Sabi nga ni Marvil, okay lang na nagsisingot-singot kasi to extend nyo more time para makapagtrabaho. Kaya ngayon, ang daming adictus benedictus. Galit, mga kababayan. Si Bangag mismo, di ba, ang nagkanulo sa ating presidente. Sabi ko nga, inalay ni Pangulong Duterte ang kanyang buhay. Hinarap niya mga demonyo sa 6 years ng pamumuno. Pero si Marcos Jr., inalay niya o ipinagkanulo niya si Pangulong Duterte dahil siya ay sunod-sunuran. Pati buong Pilipinas. What? Kapalit ng kanyang sariling o pansariling interes para pagtakpan ang lahat ng kidnapping na kinasasangkutan ng pamilya niya ni Lisa Tanas. Susunod na, baka bukas ilabas na natin yung video ng nanay na kung saan pinadukot ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas sa pakipagsabwatin ni Teddy Boy Locsin Jr., ni Maria Lourdes Barcelon para i-extract ang dalawang bata. And now, sabi ko nga dito kanina, pinatunayan nila talaga sila ay mga kidnapper. Dahil kinidnap nila ang Pangulong Duterte. At kayo naman na mga nakinabang sa panahon ni Pangulong Duterte, lalo na yung mga sumipsip sa kanya na nabigyan ng mga posisyon ng panahon na yon. Nasaan kayo? Ipagtanggol nyo, Pangulo. Ako nga, wala ako napala kahit piso kay Pangulong Duterte. Pero andito ako, tinataya ko yung buhay. Yung mga nakinabang kay Pangulong Duterte, nasaan? Ba't wala kayo doon sa Villamor Air Base? Yan, lalo na yung mga pulis at mga sundalo. Kaya sabi ko nga, mga kababayan dito, ay, nako, nakakapikon talaga. Kaya sabi ko, dahil gusto pagtakpan ni Marcos Jr. ang kanyang mga pagnanakaw, smuggling, dyan sa Bureau of Custom, pagpalaya kay Sayarot, kay pag-appoint kay Michael Mann na bogus, na walang papel. Sino pa ba yung mga lagi nating binabanggit? Chandiramani, pagpalusot kay Kumar, lahat na lang ng kababuyan ng adik na presidenteng ito ay nandiyan na. Pero ang mga pulis at mga sundalo ay bulag, pipi at bingi. Patawarin ako ng Diyos. Pero sana matikman nyo ang hagupit ng mga adik, ng mga anak nyo, at nang maramdaman ninyo, at ma-realize ninyo na, tama pala ang Pangulong Duterte.
Maramdaman ninyo yung naramdaman ng mga inosenteng biktima na pinapasok ang bahay, hinihila sa mga iskinita, ginugurgol, inaakyat sa bukid, sinisilid sa sako, sinisemento ang mga biktima kung saan, sinisemento sa drum, sinisemento kung saan, nilulubog sa kung saan. Mga kapalangga, itong mga traidor. Kaya sabi ko nga dito, mga palangga, huwag natin palampasin to. Dahil ang isang traidor sa bayan na nilabag ang pambansang soberenya at pinagtanulo ang Pilipinas sa dayuhan, ang isang leader, actually hindi siya leader ang isang bangag na hindi kayang ipaglaban ng sariling bansa ay hindi dapat manatili sa kapangyarihan. You have to do something. Ang Korte Suprema, ano ang sabi? May TR, very reliable source. May TRO. Pero walang ni-release. Pero ngayon, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, huwag tayong pumayag na patuloy tayong gipitin, sindakin, apihin. Ito ang oras na para manindigan para sa ating mga kalayaan. Sabi kong ganon. Dignidad, at soberanya. Lumabas na kayo sa kalsada para iparinig inyong boses at ihayag ninyo na ayaw nyo na sa presidenteng polboronic at bangag at adictus benedictus. Panghuli, ulitin ko na pinatunayan ng bangag na ito na sila ay mga kidnapper, mga kababayan. Ano gagawin natin ngayon? Ha? Anong gagawin natin ngayon, mga kababayan? Anong gagawin nyo? Sorry. 80 years old, magbe-birthday ang Pangulo in 2 weeks. Yeah, magbe-birthday ang Pangulo. Yang ICC na yan, mga kababayan, hindi sumunod sa tamang proseso. Paulit-ulit na sinabi ng mga magagaling na abogado, sinasabi ni Harry, dahil nga siya ay list counsel siya ng ICC. Di ba? Na ang pagpapaaresto kay Pangulong Duterte, mga kababayan, ng ICC, ay pakikipagsabuatan ni Marcos Jr. Kasi hindi siya sumunod sa proseso Di ba sabi niya, kanina, sumusunod lang daw sila, nagkipag-cooperate lang daw sa Interpol. Kasi syempre, pag may sabi ng buwaka ng inang yon, sabi ng hinayupak niya, sumusunod lang daw siya dahil pag may kailangan tayong itong hayop niya. Sabi niya, Interpol asked for help and we oblige because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino abroad. Sabi niya, bobo at sinungaling. Sabi niya, hindi na tayo babalik sa ICC at ang sabi niya, hindi siya makikipag-cooperate pero yan po ay isang malaking kasinungalingan dahil ang pag-issue ng warrant of arrest, di ba, na ginawa nila, hindi dapat kabibit-bitin na lang ng ganon, mga kababayan. Sabi nga ni Spokes Harry, dapat yan ay dumaan sa ating korte at i-double check kung yung warrant of arrest ba ay legit, di ba, authentic, at titignan ng kortes natin, Korte Suprema, or kahit anong korte dyan sa Pilipinas, at magre-release ng papeles, papunta sa kanila, okay, sige, dalhin nyo na yan, kasi ganito, kasi ganyan. Pero tinraidor, bakit kamo tinraidor? Na-print ba yung hindi ko pala na-send. Teka lang, sandali, mga kababayan. Ito pa mga kababayan, mga palangga. Kung ang ICC, unang-una, wala tayong jurisdiction, di ba? Ang ICC, nagdampot sila ng akusado, dapat pera nila ang pinanggastos lahat. Eroplano. Pero bakit? Okay? If this is tama yung information natin kasi dalawang pangalan ang na-i-submit sa atin. So, na may-ari ng eroplano na sinakyan ni Pangulong Duterte. Tignan natin. Alright?
Tingnan ko lang dito. May sinend sa atin na papel na allegedly, kasi, wait, ito na yata. Alright, ito. So, itong papel na ito, mga kababayan, yung application for aircraft registration, ang may-ari, wag na itong mga papel na ito, pangalanan na lang natin. Okay, allegedly, ang may-ari, dalawa kasing lumabas, which is which? Si Martin Romualdez or si Ramon Ang. So, ang question ko, hindi ba planadong-planado? Bakit? Kasi hodang si Romualdez ang may-ari o si Ramon ang may-ari o si Juan de la Cruz ang may-ari ng plane na sinakyan ni Pangulong Duterte? Set up talaga para kidnapin ng Pangulo. Hindi lang yun, mga kababayan, meron dapat consideration at alam ko may batas yan na tinitignan mo yung age ng dinadampot mong akusado kung totoong kung tayo ay miyembro ng ICC, talagang meron silang pwedeng titignan yon at may jurisdiction sila. Kaso nga wala. At pwedeng sabihin ni Bangag Jr. na ayaw namin makipag-cooperate yan, pero sinungaling siya. Sinabi niya yun, di ba? Pero ipinagkanulo niya yung Pangulo. Pinaaresto niya. Kasi dapat yan idaan sa korte, di ba? Paulit-ulit natin narinig kanina, ay kahapon sa vlog natin, 10 hours tayo na dahil tayo, maliban sa hindi na tayo kasali dyan sa ICC na yan, dahil nagtiwalag na nga tayo dyan, katulad ng Amerika, katulad ng Israel. Kaya nga, di ba, si Lolo Trump, noong February 6 ay nag-release siya ng sanction, ng executive order. Di ba? Na freeze niya ang funding ng ICC na yan. Dahil ang sinasabi niya, ginigipit ang mga iba't ibang bansa, lalo na itong Israel, dahil nga doon sa kaguluhan naman ng bansa nila between Palestine, mga kababayan. So ngayon, ang ating bangag na presidente, kahit tayo ay hindi na miyembro, ay ibinenta si Pangulong Duterte. At hindi dinaan sa tamang proseso at violate nila yung legal rights ng Pangulong Duterte. Kasi kailangan pa tignan yung mga dokumento. At ang gobyerno ng Pilipinas, which is ang Korte Suprema o any courts na pwedeng mag-double check doon sa warrant of arrest na yon at bibigyan ng parang, I called it, let's say, clearance or extradition paper na, sige, okay, dalhin nyo na itong akusadong ito. Base sa aming pagsusuri, ay karapat-dapat na dalhin nyo na, even though na hindi tayo miyembro ng ICC, pero malinaw na itong putang ng Marcos Jr. na sinungaling na hinayupang na authenticated addictus benedictus na ito, mga palangga, ay ibinenta niya ang Pangulong Duterte. Yan ang katotohanan. Kasi mga kababayan, planado, imagine mo si Torre. Abogado ba si Torre? Pinapaliwanag, nakita niyo yung mga videos na lumabas. Ang sabi ni Pangulong Duterte, kayo, doon sa mga sundalo, wala, sumusunod man kayo, sabi ni Pangulong Duterte. Alam, di ba? Sabi niya, dito ako magpapalitis. Dahil, sabi niya nga, Pilipino kayo. Pilipino ako. Dito, kung meron ako dapat harapin ko. Hindi sa ibang bansa. Hindi sa banyaga. Tanginan niyo, lakas yung magloob na lalaban kayo sa bangbang sa China. Dahil inaapi tayo ng China. Pero ibinenta niyo ang buong Pilipinas sa ibang lahi. Dahil voluntaryo o nakipagsabuatan kayong lahat. Dahil hindi nyo kayang tanggapin na ang Pangulong Duterte ay minamahal pa rin ang taong bayan at mas maraming nagmamahal at maraming sumusuporta sa kanya. Kasi kung tignan mo yung vlog ni Bangag Jr., lahat yan sa gobyerno, minumura na kayo, hindi nyo pa nakikita.